natin ang ating Panginoon. Amen. Good morning, everyone. Ang topic po natin ngayon, since tayo po ay nasa ikalawang buwan na po ng ating preaching team, it's all about God's new season. Ang topic po natin ngayon, it's all about new maturity. New season, new maturity. A call to action toward maturity. Praise the Lord. Colossians chapter 4, verses 11 to 15. Basahin po natin ulit. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Nais ko pong bigyan natin ng supporting verse. Ito from Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Ang sabi doon, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. And then, nandyan din po ba yung Colossians chapter 1, verse 28? In Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Let's proceed to our main idea. To become spiritually mature, we need to concentrate on the process. May kulang po tayo dyan. Yung una, process, progress, and growth rather than on perfection. Our focus should be on the person God intends for us to be. It's a journey of becoming and not just reaching a destination. Upang maging ganap na espiritual, kailangan nating tumuon sa proseso, pag-unlad, at paglago. Hindi sa pagiging perpekto, ngunit sa kung sino ang nais ng Diyos na maging tayo. Ito ay isang paglalakbay sa pagiging at hindi lamang pagdating sa paroroonan. Meaning to say, ang concern ng Panginoon ay yung pagiging. Ibig sabihin, yung pagiging tayo. Ano tayo ngayon? Mahalaga na meron tayong paroroonan, but again, the end goal of life, alam naman po natin yon. Hindi natin matatamo ito hanggat hindi natin dadaanan ang proseso. Lagi nating tatandaan ang pag-unlad at ang paglago. So kung ikaw ito at ito ang paroroonan mo, ang binibigyan ng pansin ng Panginoon, yung mga panahon na ikaw ay naglalakbay sa pagiging anak mo, at mahalaga din na makita mo rin yung magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Tanong, sino po sa atin dito ang nakita niya na may bunga na or may pagbabago na sa kanyang pananampalataya? Praise the Lord. Amen. May sumagot dito, dalawa, dito. Okay, may tatlo. Okay. Or ibig sabihin, nararanasan niya at nararamdaman niya na siya ay nagmamatured. Okay, sige. Alam kong medyo parang hirap kayo magtaas. Ano bang ibig sabihin ng
matured. Sa Tagalog, hinanap natin ito. Ang kahulugan po nito sa Tagalog ay kaganapan, pagkahinog, pagiging ganap, at sa ibang salin, binigyan po tayo ng isang kahulugan nito. Ito yung kaganapan ng pag-iisip. So, ibig sabihin, ang maturity, ito po yung pagiging ganap na pagkatao natin. Last Sunday napag-usapan natin yung 4 building blocks. Natatandaan pa po ba natin? Yung unang-una, yung unity. Right? Yung unity, hindi po natin ito ginagawa. Kundi naroroon na, kailangan lang natin makiisa. Yung knowledge naman, hindi na tayo maghahanap ng karunungan sapagkat ang Diyos, ang pinaka-ultimate knowledge natin. Siya ang nagbibigay karunungan sa atin. And then the next level, yung maturity, ito yung pagiging ganap natin. Hindi natin ito magagawa. Tanging ang Diyos lang ang magbibigay sa atin at tutulong sa atin para maitawid natin yung proseso. Take note the word maitawid. Hindi lahat nakakatawid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lahat nakakatawid. At sabihin mo sa kanya, mapalad ka, nakakatawid ka ngayon. Bakit mapalad ka at nakatawid ka ngayon? Sapagkat nandito ka. Tama po ba? At ito ay isang pagpapatunay, pagpapakita na isa ito sa mga paglalakbay na pinagdadaanan mo. Are you with me? So tinanong natin kung meron na bang nagbabago sa atin? May nagbago na ba sa pananalita natin? May nagbago na ba sa pag-iisip natin? May nagbago na ba sa ating mga kilos, sa ating pagkatao? Naramdaman ba natin yung pagtanda natin? May pinagkakatandaan ba tayo? Hello? O tumatanda tayo na walang pinagkakatandaan? Dalawang magkaibang bagay yon. Tumatanda ka nang may natututo sa buhay. At tumatanda ka ng paurong, hindi pasulong. Tingnan mo yung katabi mo. Meron na bang nagbabago sa kanya? Sa palagay mo ba, tumatanda ba yan ng pasulong? Tingnan mo yung katabi mo. Pasulong ba? O paurong? If I were to ask you, what is your number one concern in your life? Kagaya din ng magulang sa anak. Kung tatanungin ng magulang, ang isang magulang sa kanyang anak, ano ba ang number one concern ng magulang sa kanyang anak? And if I were to ask as a pastor, ano ba yung number one concern ko sa church? Kailangan nating tanungin ito mga kapatid kasi kailangan meron tayong ganitong pananaw. Maliwanag po ba? Sapagkat nakita ko sa maraming taon sa aking pagpapastor, nakita ko na sa maraming panahon, sa maraming taon, marami po ang nag-fail sa ganitong concern. And this is all about spiritual maturity. And I realize, nalaman ko na that much of our trouble, yung mga problem natin, yung mga conflict natin sa buhay natin comes from our immaturity. Lagi nating tatandaan yon. Amen. So kung meron man tayong pinagdadaanan, may mga problema tayo, meron pong mga trouble sa buhay, yung dahilan nun comes from our maturity. Because your maturity is equivalent to Christ's likeness. Let's go. Tingnan po natin yung facts about spiritual maturity. Okay, unang-una, there's no such thing as an instant maturity. One does not become mature overnight. Hindi po ito nakukuha ng isang upuan lang. Ang pagiging ganap
o yung pagiging hinog. Ang bunga, hindi porket yan ay lumabas sa sanga, makikita mo, hinog na siya. It takes time. Tama? Maraming factor na magko-contribute sa kanya para siya mahinog. So there's no such a thing as an instant maturity. It doesn't mean pag upo mo ngayon, ikaw ay isang ganap na tao na. O ikaw ay meron ng hustong pag-iisip. Kailangan mong maglakbay, kailangan mong daanan yung proseso, kailangan kang umunlad, kailangan kang lumago. Lahat ng ito ay kailangan nating lahat. Nakikinig po ba tayo? Sabihin nga natin sa ating mga katabi, kailangan natin ito. So, kung kailangan po natin ito, it takes time. Alam naman natin na mga bata o yung mga baby Christian o yung mga, alam naman natin yung mga bago sa pananampalataya, hindi pa sila ganap. Kailangan natin silang bigyan ng panahon. So it takes time para sila po ay maging ganap at maging hinog. Pangalawa, spiritual maturity is not easily measured. It is always based on progress and growth. Tatandaan po natin na ang paglago o yung pagtanda po natin hindi nasusukat. Hindi ko pwedeng sabihin or sukatin yung pagiging ganap ni Ate Annalyn. Sapagkat unang nakakakita nito ay ang Diyos at sa sarili niya, alam niya, it cannot be easily measured. It is always based on progress. Pero makikita ko kung siya nga ba talaga ay merong tinatawag na sustained human effort. Meron ba talaga siyang ginagawa para siya ay lumago? At nakikita ko rin, meron din siyang ginagawa para siya ay gumanda. So nakikita ko, nagme-makeup, nagsusuklay. Pero it's a different thing. Ang pinag-uusapan natin, yung panloob. Pangatlo, there is such a thing as maturity and working towards spiritual maturity in this life as a follower of Jesus. So sinasabi sa atin dito na ang maturity, mahalaga na ito ay i-work out po natin. Mababasa natin, maliwanag sa mga pangungusap ni Pablo, makikita natin yung mga salitang pagiging o mamuhay. It is something we should aim. Are you listening? So sinasabi sa atin dito, ito'y dapat nating gawin. Dapat tayong mamuhay. Dapat nating i-apply. Meron itong tinatawag na sustain human effort. Yung maturity po natin, nangangailangan ng discipline. Nangangailangan ito ng renunciation. Ano yung renunciation? Kailangan may mga bagay tayong dapat bitiwan. A rejection of something, maaring ito ay belief or a practice or a vices. Tama? Hindi sa pagtiningnan ko kayo ngayon, ay masasabi ko na kayo ay ganap na. So may mga bagay na kailangan nating i-consider. So may consistency. There are no shortcuts. Spiritual maturity does not affect your life, but it also affects other people. Facts. Ito ay katotohanan. Yung mga pangungusap ni Pablo, hindi lamang ito nagbibigay concern sa individual maturity, but it is also a corporate maturity. Ang pagiging ganap natin, hindi lamang ito mahalaga sa ating sarili, but it also affects other people. Malalaman din sa pamamagitan ng ating mga pananalita, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga galawan, sa ating mga kilos, kung ikaw nga ba talaga ay isang matured person. Amen. So malalaman din yung maturity based also on your decision.
Mag-aaral ba ako o magjojowa ba ako? O, di ba? Ako ba ay magtatrabaho ba ako? O ako ba ay mangingibang bansa ba ako? Ano ba ang gagawin ko sa buhay? So lahat ng ito ay nakabase din sa ating mga decision. The next fact is spiritual maturity grows as we rely on the Holy Spirit to put on the new identity that we have in Christ. Sino rito ang naniniwala na meron na siyang bagong pagkatao na mula kay Lord? So meron ka ng new identity, kailangan mo lang magtiwala sa Holy Spirit, mga kapatid, sapagkat ikaw ay nasa proseso at hindi mo yan magagawa sa sariling lakas mo. Amen? The next is, the spirituality of mature believer is not expressed in words, it is demonstrated through their actions and determined by the depth of their relationship with the Lord. And lastly, spiritual maturity is an expected result when we are born again. It is important because we are not called to remain the same person we once were. So maybe 5 years from now, o 2 years, 3 years, 5 years from now, kung magkikita-kita po ulit tayo, okay, kamusta na po kaya tayo? Sinasabi rito na God is expecting something. Meron po siyang ina-expect sa atin, a new level of maturity. Sa bagong panahon ng Diyos, hindi kailangan dito yung madaling ma-stumble. Hindi kailangan ni Lord yung balat sibuyas. Amen? Sa bagong panahon ng Diyos, kailangan sinasabi rito, kailangan maging matibay tayo, maging matatag ang ating pananampalataya, sapagkat may dahilan. Mamaya pag-uusapan po natin yan. So, ngayong araw na ito, mag-uusap tayo sa 3 mahalagang tanong. Unang-una, what is maturity? Okay? Pangalawa, why should I mature? Pangatlo, how can I get there? Paano ko mararating yon? Okay, simulan po natin. What is maturity? A spiritually matured Christian is one whose whole character, disposition, and attitude, okay, words and action emulates or imitate much the character of Jesus Christ Himself, or simply to be more like Jesus. Pangalawa, a spiritually matured Christian has a full range of understanding of the knowledge and will of God, increasing in depth as a Christian grows older. So ang maturity is a reflection ng iyong pag-uugali. It is also a reflection ng iyong kalooban, pag-iisip, pakikitungo sa kapwa. And speaking of spiritual maturity, ginamit po ni Pablo yung salitang teleos. Okay, next. Okay. The Greek word translated maturity, teleos, ginamit ito ng 19 times in the New Testament, or teleotes, twice in the New Testament. The root express an important Greek concept, that of end or goal. The thought is that a mature individual has reached the goal of the process of growth as a person. So sinasabi po sa atin dito na ang maturity, although meron tayong goal as an individual, tinutukoy dito, mga kapatid, na bigyan natin ng pansin yung pinagdadaanan natin. There are times na tayo ay dadaan sa wilderness. There are times, there are ups and downs ng buhay natin. May mga darating yung panahon na tayo ay talagang bubuhusan ng maraming problema. They are all important para mahubog yung ating maturity. Amen. Ngayon pa lamang, nananawagan na ang Diyos sa atin. And God is inviting us to be a matured Christian.
Amen. Maaari, after this, idadaan tayo ng Panginoon. And if you say, yes, Lord, tinatanggap ko yung invitation mo, idadaan ka ng Panginoon sa iba't ibang proseso. Ang gusto ng Panginoon, ma-develop yung maturity mo. Amen? Sino rito po, ngayong umagang ito, na talagang yung Sunday, kinumit niya na talaga na ito ay kanyang uninterrupted worship para sa Panginoon. Kinumit niya na kay Lord. Amen. So pag sinabing kinumit mo na kay Lord, non-negotiable. Hindi ka pwedeng mawala sa pagsamba mo sa Panginoon. Tama po ba? O sino rito ang kinumit niya na every Sunday, hindi na ako malilate? O ba't kayo nagtawanan? Kasama po ito eh. Ito po ay isang sign. Ito po ay isang mark ng isang spiritually matured Christian. Tama? Meron tayong kailangang gawin. Kanina pinag-usapan natin, ano yung dapat natin gawin? Kailangan meron tayong sustained effort, may discipline, may perseverance, meron kang dapat bitawan. Ano ba yung dapat mong bitawan? Bakit ka ba nalilate? Baka ang tagal mo naman sa salamin. Di ba? Ang tagal mong maligo. Ang tagal mong gumising. 10:00 ang worship service. Amen? Pero 9:00, tulog ka pa. Tama? Pagkagising mo, ang dami mo pang mga seremonyas. Aalamin mo kung ano ang pagkain. Pag hindi mo type yung pagkain, magluluto ka pa, maliligo ka pa. Pagkaligo mo, harap ka sa salamin, medya ora. Babiyahe ka pa. So, masakit. Pero sinasabi sa atin dito, this is what we are. Ito dapat ang maging mukha natin. Amen. Ang maturity is something people today delayed. Ayaw nila ito. Sa marami, pag sinabing maturity, it's about adulting. 'Di ba? Di ba? Adulting 101, di ba? Yung sinasabi nila, si Kuya Boyet, matanda. No, maturity is not about age. Di ba? Hindi ito sa age, hindi ito sa academic, hindi porket nakatapos ka na, matured ka na. Hindi dahil sa marami kang alam, matured ka na. No. Spiritual maturity is about biblical maturity. Amen? Meron tayong dapat pagdaanan. Then, the next question is, why should I mature? Bakit kailangan, Kuya EJ, bakit kailangan tayo ay maging ganap? Bakit kailangan maging husto yung pag-iisip natin? Unang-una, okay, listen to this, sapagkat ito ang magdadala ng pananaw sa iyo ng paglago. Motungo, parang ibang salita yan ah. Sandali muna. Sino ba rito ang magaling sa translation? Ano ang translation nito? Motungo, ganap na. Patungo. I'm sorry, patungo. Okay. Sapagkat ito ang magdadala ng pananaw ng paglago. Ito, buti na lang meron akong copy rito. Tungo sa pagiging ganap na tao. Ang isang spiritually matured Christian ay meron ng bagong pag-iisip. Meron na siyang bagong pananaw sa buhay. Develop na yung kanyang mga desisyon sa buhay. Tama? Hello? Bakit kailangan na tayo ay maging ganap? Ito ang magdadala sa iyo para bigyan ka ng bagong pananaw. Bagong pag-iisip. Hindi na kailangan dito yung ikaw na dating bata pa, batang mag-isip, batang mga tuwiran, bata kung sumagot. Lahat tayo nang galing dito. And
And this is the reality. Lahat tayo nanggaling sa pagiging bata. Come to think of it, ilang taon na ang UVCC, Pastor Jean? 17 years. Okay? Mag-18 years na tayo this coming October. What? Magsi-17 pa lang. So alam ko, lahat dito ay 17 na, no? Diba? Pero yung iba mga bago pa lamang. But again, sinasabing nga dito, that maturity, hindi natin pag-uusapan dito yung end. The end line, ang pag-uusapan natin dito yung process. I want you to see yourself nung nagsisimula ang simbahan. Pagmasdan mo, paano ka ba mag-isip? Paano ka magsalita? Paano ka ba, kamusta yung pag-uugali mo? Kamusta yung pagtrato mo sa kapwa? At ngayong araw na ito, tayo ay pinapaalalahanan ulit ng Panginoon. Ibinabalik tayo ng Diyos. Sinasabi sa iyo ni Lord, anak, meron ka ng bagong isip. Sa bagong panahon ng Diyos, ito ang kailangan mo. Meron kang bagong pananaw sa buhay. Diba? Diba? Pagdating sa pagbibigay, ano na ba yung pananaw mo? Diba? Hindi yung every time na may nag-e-exhort dito about giving, hindi ikaw yung tipong namimilipit, di ba? Hindi ikaw yung tipong nawawala sa silya, pumupunta sa CR, di ba? Hindi ikaw yung tipong parang nagtutulog-tulugan, di ba? So pagdating ng giving, dapat nandun yung sigla, nandun doon yung saya mo, di ba? Kaya nga meron pong kantang nagawa eh. Alam niyo kung ano yung kanta na yon? Sometimes, alam niyo yon? Sometimes when we tithes, the struggle is too much. Wala na eh, hanggang doon lang. Di ba? Hindi nahihirapan tayo, di ba? Kasi meron na tayong bagong pag-iisip. May bago na tayong pananaw, di ba? Sino ba sa atin dito ang nagtatanong, Pastor, magkano ba upa natin dito sa church? Nasubukan nyo na bang magtanong? Sino rito ang nagtatanong, Pastor, magkano ba upa natin dito sa church? Di ba? Alam nyo, isang mark din ng isang spiritually matured Christian yun eh. Inaalam niya, magkano ba to? Di ba? Ngayon sinabi ni Pastor, ito 60. Ikaw naman, hindi mo naman kayang bayaran yon, kundi magpe-pray ka kay Lord. Lord, tulungan mo ako na sa susunod na ako ay magta-tithes. Ako ang bubuo. Kahit 1/4 lang nung 60 ibibigay ko. Wow! Di ba? Di ba? Ang sarap nun. Tama? Sino rito nagpe-pray na, Lord, sa susunod, pag nag-tithes ako, dagdagan mo naman yung tithes ko, Lord. Ibig sabihin nun, dadagdagan ni Lord yung income mo. Tama? Para makapagbigay ka at makatulong ka sa gawain ng Panginoon. And that is a spiritually matured Christian. Hindi ba? Hindi yung, Lord, sandali muna, hindi ko muna maibibigay ito. Kasi meron kaming staycation eh. Wow! Lalabas kami, magboborakay kami, di ba? Magsasangyup kami, mamamasyal kami. Di ba? Huwag mo nang galawin yon. Kasi every time na ginagalaw mo yon, nagiging immature Christian ka, hindi para sa iyo yan, para kay Lord yan. Di ba? Huwag ka nang magdalawang isip, hindi ka na bata. Every time na sumasahod ka, 10% ibigay mo na yan sa Panginoon. Right? Pangalawa, ito lang ang tanging paraan para magbigay ng kabuluhan sa magandang layunin ng Diyos sa buhay mo. Ang spiritually matured Christian ay laging sabik sa kung ano ang ipagagawa sa kanya ng Panginoon. Lagi nating tatandaan.
Dapat meron tayong pananabik sa pagsunod natin sa Diyos, sapagkat ito lang ang nagbibigay ng kabuluhan sa atin sa ibabaw ng earth. Ang pagsunod mo sa Panginoon. So kailangan kang maging ganap. Tanging paraan lang ito. Amen? And then, let's go to how can I get there? Meron lamang tayong tatlong pag-uusapan dito. There are 3, okay, hindi ko lang alam, markers that would lead us to be spiritually matured Christian. Unang-una po, sabihin po natin, be like Jesus. Nako, ang hina. Be like Jesus. Be like Jesus. Okay, ang maging kawangis, kamukha natin ang ating Panginoon. Ang sabi doon, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood to the measure of the stature of the fullness of Christ. Sinasabi po sa atin dito, mga kapatid, na ang isang mark para marating natin o para tayo ay maging spiritually matured Christian, mahalaga, unang-una, ang sabi dito ay to learn from His character. Ano ba yung character ng ating Panginoon? Of course, becoming like Christ is a lifelong process. Hindi po madali. Pero sinasabi sa atin dito, uulitin na naman po sa atin ang salita ng Diyos. Kailangan dito ng discipline, kailangan dito ng ng effort natin, kailangan maging matyaga tayo, maging matiisin tayo. At sinasabi sa atin dito, being like Jesus is not impossible. Binigyan tayo ng bagong pagkatao, at yung bagong pagkatao na yon, mga kapatid, ito mismo ang ito yung paglalakbay na gagawin natin. At dito tayo tuturuan ng Panginoon na maging katulad niya, maging katulad sa kanyang mga pag-ugali, maging katulad sa kanyang wangis. At sinasabi nga po dito na ang isang mahalaga para maging katulad natin ng ating Panginoon ay ang maging obedient po tayo. And obedience is a major act of faith. Pangalawa po, be grounded. Sabihin po natin, be grounded. So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by the craftiness in deceitful schemes. Sa Tagalog, nang sa gayon hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral, hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinlang. Ang isang spiritually matured Christian ay may solid system of belief. Meron siyang matibay na paniniwala. And this must be non-negotiable. Kaya yung mga paniniwala natin, mga kapatid, kailangan we need to visit them. Amen? Kailangan kapitan natin ito. Bilang isang simbahan, ano ba yung itinuturo sa atin? Ano ba yung paniniwala po natin? Ano ang paniniwala natin sa Diyos? Ano ang paniniwala natin kay Jesus Christ? Ano ang paniniwala natin sa Bible? Ano ang paniniwala natin sa Holy Spirit? Amen. Ito lang ang paraan para tayo ay maging grounded. Kamakailan lamang nagkaroon ng kontrobersiya, isang religious organization, at ito ay pumutok na po. At tinuturo nga nila na iba daw ang Diyos ng Old Testament sa New Testament. Si Yahweh ay ipinakilala bilang isang masamang Diyos. At sa New Testament, iba yung pagpapakilala din sa Diyos.
So tingnan po ninyo, sa panahon natin ngayon, makikita po natin na may mga sari-saring aral na pwedeng dalhin tayo sa pagkakamali. Meron nga pong isang aral na sa langit, okay, may isang, ayoko nang banggitin, may isang taong nagbebenta ng lupa sa langit. At yung pinakamalapit sa trono ang may pinakamahal na presyo ng lupa. Could you imagine that? Di ba? Kung gusto mong mapalapit sa trono ng Diyos, ito ang presyo. And that's true. Kumalat din po yan. Di ba? So, sa atin, sinasabi sa atin dito na as a UVCC church, tingnan po natin, ano ba yung ating paniniwala? Bisitahin po natin yung mga tinatayuan po natin, what we believe about God. Amen? What we believe about Jesus Christ. Hindi lang tayo titigil na, tao lang yan si Jesus. Sinasabi sa atin dito that He is God's only Son, born through a virgin. Amen? He is with God and is God from the beginning. What we believe about the Bible, about salvation. Bakit ka ba naligtas? Naligtas ka ba sa kasama mo ngayon? Naligtas ka ba dahil mabuti ka, mabait kang tao? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? So sinasabi sa atin dito ng isang spiritually mature Christian, mahalaga na siya ay grounded. Alam niya kung may mga taong makakausap siya at makakausap niya at magsasalita sila about their belief, alam mo rin kung papaano mo sila i-refute, papaano mo tatayuan yung paniniwala mo. At sabi nga po dito, according po doon sa book ni Blackaby sa Experience God, meron pong tao na tinitrain doon sa tinatawag na anti-counterfeiting work. Ano yon? Ito po yung art of identifying fake currency. And interestingly, mga kapatid, doon sa kanilang training, hindi po sila tinitrain to see yung counterfeit bill o yung fake bill. Ang training sa kanila ay pag-aaralan nila thoroughly every square centimeter kung ano yung real bill. Upang sa gayon, once sa pag-aralan na nila ito, madali na nilang malalaman kung ano yung counterfeit bill or currency. Amen? So ganun din tayo. Once we are grounded sa salita ng Diyos, madali na lamang natin malalaman, ayaan, ano yan? Fake. Yaan ay false teaching. Diba? Hindi yung, sandali muna, tingnan natin, meron akong napanood sa TV, tingnan natin, pakinggan natin. No need, alam mo na kagad, itong taong ito ay nagtuturo ng false doctrine or false teaching. And lastly, be engaged. The last marks of being spiritually matured Christian, ang sabi dito, for from the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So ang gusto ng Panginoon, God wants you to engage and be a part of something bigger than yourself. Sinasabi sa atin dito, ang spiritually matured Christian, ini-engage niya yung kanyang sarili sa katawan ng Panginoon. Now, I want you to see this. Sinasabi nga po, meron pong transition. Now, tingnan ninyo
sa Ephesians, sabi doon, saan tayo nagsimula? Nagsimula tayo as an what? Infant. As a baby. Feeding from milk. Diba, ang bata, alam naman natin, gatas, ang kanyang gusto. And then from infant, then siya po ngayon ay to adult, feeding from solid food. So, ibig sabihin po nito, meron pong transition, yung ating spirituality. Okay. If we want to be spiritually matured Christian, mahalagang i-engage mo yung sarili mo. Hindi ka pwedeng manatili na gatas yung kinakain mo o iniinom mo. Mahalaga na dumating ka dun sa panahon na matigas na o karne na yung kinakain mo. So from sitting, okay. From sitting ministry to what? Dapat meron ka ng involvement sa isang particular ministry. Di ba? From eating ministry, ayan, di ba? Alam niyo yon, yung, punta tayo doon. Masarap doon may pansit, di ba? May adobo, may chicharon, di ba? Kaya ano nangyari? Na high blood ka ngayon. Di ba? So this time, yung eating ministry mo, ikaw na ngayon ang magdadala. Di ba? So, sabihin mo sa sarili mo, hindi ka na makikikain ngayon. Ikaw na ngayon ang magpapakain. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na ngayon magpapakain, ha? Okay? And now, I want you to see this. Ang sabi rito, from walking in the Spirit, di ba? To running with a vision. Dati-dati, ikaw ay nagsisimula pa lamang na lumakad unti-unti sa Espiritu ng Diyos. But this time, habang nagmamature ka na, nakikipag-workout ka na, and then ano pa, nagiging interesado ka na, meron ka ng concern, sumasama ka na kung anong gawain meron ng simbahan, di ba? Nakikiisa ka na, inaalam mo ano ba yung mga schedule ng church, di ba? So I want you to see this, na ang spiritually matured Christian, meron talagang process sa pagdadaanan. I want you to see this na may development na kailangang mangyari. Di ba? Kailangan mong maramdaman yung paglago. Huwag mong tingnan yung sarili mo na nakaupo ka lang ngayon. Huwag mong tingnan yung sarili mo na you will remain for the rest of your life just sitting there. Di ba? And then, masaya ka kapag may mga special event. I want you to see this na someday, ikaw ay isa na sa magiging small group leader. Someday, kaming 3 pastor, madadagdagan na kami, EJ, di ba? Meron ng tatayo rito, may magpipreach na rito. Someday, isa ka na sa magiging leader ng church. Di ba? Di ba ang sarap tingnan yon? Sino rito ang talagang inaasam niya na one day makita niya yung sarili niyang ginagamit siya ng Panginoon mightily? Amen? Hello? Nakikinig po ba tayo? So, tinuturo po sa atin dito mga kapatid na hindi lang tayo nandito just of course to spend our life na mananatili na lamang tayo na isang attendee. 'Di ba? Hindi yung lagi kang sinusundo. Pupuntahan ka ni pastor, 'di ba? Susunduin ka. The next time na pupuntahan ka ni pastor, sabihin mo kay pastor, "Pastor, wag niyo na po akong susunduin." 'Di ba? Hello, Kuya Ronnie. Ano ang sasabihin mo? Meron na po akong ibang susunduin. Meron na po akong ibang isasama sa church. And that is a mark of a fully developed Christian. Hindi ka na sinusundo, di ba? Kundi meron ka nang susunduin. Hindi ka lang mag-isang pupunta rito sa simbahan, kundi meron ka nang kasama, di ba? Kasi nakikita mo yung sarili mo, meron kang mahalagang papel. Di ba? Hello, are you listening? So,
To end this, mga kapatid, ayan. Focus on your process. Progress and growth by being willing, teachable, and eager to improve every day. One decision at a time. It all requires God's grace to become more like Jesus. Sa Tagalog po, tumuon sa iyong proseso, pag-unlad at paglago sa pamamagitan ng pagiging handa, madaling turuan, at sabik na mapabuti, araw-araw, isang desisyon sa isang pagkakataon. Nangangailangan ang lahat ng biyaya ng Diyos upang maging higit na katulad ni Jesus. Wow! At the end of this fellowship, I am hoping and expecting somebody from us lalapit kay Pastor. Pastor, handa na po akong magpagamit sa Panginoon. Amen? Kailangan lang magdesisyon ka, kapatid. Amen? Kailangan lang dito maging handa ka. Kailangan lang dito madali kang turuan at sabik ka na yung buhay mo ay mapabuti at magamit ka ng Panginoon. And that is a spiritually matured Christian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay umuko at manalangin.